Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Ano yung nilagay mo? Bida. Diba? Kasi kanina wala siya, di ba? So, pinalitan na natin. Bida. Oy, gusto mo lang magpalakas kay Coco. Baka naman kailangan pa nila ng Coco. Baka kailangan pa ni Mayor, pag Mayor. Hindi lang ba Angel? Si Mayor medyo pati. Ay, gano'n. Angel na? Pwedeng Angel. Stop! Oy, ano ba yan? Kanina pa nagkuhan. Hindi malapit nag-o-open. Oh, hindi ka pa bumabati. Hello mga kaabi, dito po ang iyong mga lingkod. Ito pa si Mamaloy! At ito naman po si Papa O, si Mochi Blanco. Ano pa nga ba? Lagi ninyo inihilit sa yes! Ikaw na! La 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 la, ichichika na namin dali. Alam mo, nakakaloka itong mga panahon na ito, no? Talaga namang, yung pagkamarites ng lahat ng mga Pilipino, talagang very, very evident. Yes. Diba? Lalo na, at masarap pagpiestahan, pagchismisan, yung buhay ng ibang tao. Bakit kayo ganyan? Uy, teka lang, Nay. Tayo din, di ba? Bakit tayo? Alam ko, nakalimutan mo ba? pag nakakabasa ka ng ganyan, di ba? Oo. Yung may nagpi-PM sa akin, ba't pinag-uusapan mo yung politics? Huwag ka na lang makialam sa politics. Mang-chismis ka na lang ng buhay ng artista. Hindi ka bagay sa politics. Hindi magandang sa akin, sa PM. Alam mo sinasagot ko? Ano sinasabi mo? Black. Binablock ko. Ba't ko sasagutin? Binablock ko para maapektuhan siya. Na hindi At saka, Nay, teka nga muna. Pakidefine nga natin, ano ba ang chismis at ano ang balita? Kaya nga. O ano diba? nga? Unang-una, ibang spelling. Diba? Diba? Oo. Ay, nako. Bakit ba parang ayaw nyo kami sumausaw sa politics? Oo. Dahil ba, hindi tayo magkatugma ng pinaniniwalaan? Siyempre, kung magkatugma tayo ng pinaniniwalaan, I'm sure gustong-gusto nila yan na nagko-comment tayo dyan, no? Diba? Ayaw nilang tumanggap ng ng katulad, mga bulag sila sa mga ipinaglalaban ng karamihan. Ay nako. Katulad nito, na viral dito. Bakit? Yung nanay ni Zainab Harako. Oh, naging tatay niya na? Ha? Ay! Grabe yung mga yan. Hindi. Ano? Pumatala ako sa hindi. Hindi. Di ba nga? Dahil naging magarbo and grande yung kasal ni Zainab Harako at ni Bobby Ray Parks. Yes. Ay, nako. Di ba? Ang chika naman ngayon parang inis na, dinedma ni Zainab yung nanay niya. Na nasa gate na, pero kabilin-bilin na ng guard, huwag papasukin yan. Kaya wala na raw nagawa ang nanay, kundi umalis na lamang. Gusto pa naman daw ng nanay na sorpresahin ng anak. Siya pala daw ang nasorpresa. Bakit nga ba? Tapos yung iba lumalabas na bakit ganun si Zainab, pinapastos ang nanay, dinededma yung nanay, kasal niya yon, pinakamaligayang araw niya yon, tapos yung nanay niya wala. May nagpakita ng resibo. Na ano? Oo, nandun yung invitation. O yung pagkakasunod-sunod ng pwesto. O nakasulat doon yung mother of the groom, mother of the bride. Yan, nakasulat doon Nasaan ba yung mother of the bride? Wala sa akin. Ay, kahit pindutin mo yung tenga. Pindutin ko na? Mainit Guilty. Hindi nila na yun. Ay, oo. Yung tabuan na to. Anyway, yun na nga. So, ibig sabihin, may intensyon yung groom and bride na isama dun yung nanay. Pero last minute, nawali yung nanay.
Saan napunta? Wala sa akin. Ha? Hindi. Talaga ba? Oo, hindi. Ang nakarating lang sa atin ang dami ng problema nung nanay. Siyempre, gusto naman daw nung groom and bride na i-enjoy yung pinakamasayang at pinaka-importanting araw nila nang walang negative. So negative yung nanay, te? Sa palagay mo, kung positive yung nanay, wala yan to. Ha? Siyempre, andun yun. Oo. Ako naman ay naniniwala, no? Na parang siguro, baka naman pwedeng aralin ng nanay, na-analyze niya bakit nagkakaganon. Baka naman somehow, meron siyang kasalanan, o meron siyang kapalpakan, o may kagagahan siyang ginawa, kung bakit hindi niya na-deserve yung pinakamasayang araw ng kanyang anak. Kasi, ako naniniwala, kung okay sila, kung okay yung nanay, kung walang halas yung nanay, o walang ginawang hindi maganda yung nanay, I doubt it kung wala doon yung nanay. Andun yung nanay, definitely. Kasi anong dahilan? Andun nga yung tatay. Andun nga yung mga kaibigan. Kaya kung mapapansin mo, no, hindi nagsasalita si Zainab. Ang partido niya. Kung bakit wala doon yung nanay. Dahil feeling ko, pinoprotektahan nila yung nanay. Ayaw nilang may masabing masama doon sa nanay. Kasi at the end of the day, nanay ko pa rin yun. Bakit ko naman kailangan sirain? Bakit ko kailangan pagsalitaan ng masama? Di ba? Kasi ayaw lang namin talagang masira siguro yung kasal namin. Kaya hindi kami nagsasalita. Sinabi ni Zainab yan, te? Sinabi ko, hindi mo narinig. Ako nagsabi, Chaps. Kasi di may pagka-Zainab ka eh. Ay, Zainab. Zainab na iba ng masamang espiritu. Ay, ganun ba, Jex? Kumanda ka mamaya, babawian kita. Siyempre! Diba? Sa papaanong paraan? Sinabi ko na sa'yo. Mamaya ka sa akin. Ayun. So, yun na nga. Okay, ako naman dito sa nanay, no? Baka pwede mong muna, no? I-analyze maigi, no? Baka naman meron kang pagkakamali din. Kasi ako, naniniwala ako, no? Uulitin ko lang. Gusto mo yung kasi kung maayos yung relasyon talaga, andun ang presensya ng nanay. Yun, ewan ko parang malakas lang ang kutob ko na merong ginawa yung nanay. Parang ano yan yung si Carlos Yulo. Saka si Chloe. Mas pinili ni Carlos si Chloe na makasama. Mas pinili ni Carlos na sandali, malaki na ako at ayoko na ng stress, ayoko ng toxic. Magsasarili na muna ako. Ngayon mga Gen Z ganyan. Pansinin mo, no? Yung mga Gen Z na parang, kasi kung noong araw, yan, kung old school yan, Nay, sige na, pumunta ka na sa kasal ko. Nakakaya baka hanapin ka ng mga tao doon, tapos wala ka. Very Chris Aquino naman na yung ano. Ay, sige. Saka yung nanay, hilo na. Hindi ba? Ganun yung Kaya, parang na-vertigo yung nanay. ay nako. Kaya, tinan mo yan, ha? Minsan hindi natin maintindihan yung mga bata. Saan ba nanggagaling ito? Bakit ganyan sila sa mga magulang nila? Bakit hindi na lamang nila unawain? Bakit hindi na lang sa pagkakataong ito, pagpasensyahan nila para lang magkasama-sama sila sa okasyong ito na napakahalaga para sa nanay din. Diba? Siguro na ano din nag-evolve na rin yung kultura, di ba? Yung sinasabi mo kasi nga na old school. O na-face out na. Parang kailangan, ito yung tradisyon, ito yung ganito, ito yung ganyan. Pero yun nga, dahil sa pagbabago ng panahon at sa pagbabago ng structure din ng mga pamilya, di ba? May mga blended families, may mga hindi okay, di ba? So ngayon, talagang kailangan mo lang i-prioritize yung mental health mo. Kung ano yung makakapagbigay sa'yo ng peace, lalo na sa mga ganyang special na okasyon, di ba? Baka yun yung sinusunod ng henerasyon ngayon, di ba? Yung gusto nila na parang kung magiging problema ka sa masayang araw namin, wag na muna tayong magsama o magkita. Di ba ganon? Yes, sa ibang pagkakataon na tayong dalawa lang,
na tayo lang magkakapamilya, na tayo lang ang magkakaintindihan, doon lang tayo magkita. Kasi hindi na ito maiintindihan ng ibang tao kapag merong nagwala sa okasyon. Oo. Ay, ayaw naman namin masira yung okasyon, lalo na't mahalang venue. Ay, ha? Sorry. Sinabi mo, parang 1.9 yung Pero tignan mo naman, sa ganung kalaking lugar na exclusive sa'yo, hindi ba naman sulit yung ganung presyo, Oo, diba? tapos diba, parang kung mapapansin mo, sila lang naglabas, walang naglabas sa iba, no? Oo. Bukod sa NDA na kanilang sinumpaan, oo. Ano pa, Jex, yung nalaman mo? Ha? Na sinurrender daw yung mga cellphone ng ibang bisita. Ngayon naman ay ano, di ba? Napagbigyan naman. Kasi, alam mo, pag mahal ko yung kinasal, kaibigan ko yung kinasal, at hindi ako iba sa ikinasal, maiintindihan ko siya. Okay, surrender natin ang mga phones natin. Diba? Ngayon, kung may racket, magte-text doon. Lumabas ka para pindutin mo yung cellphone mo. Kasi baka ganun yung ginawa ng iba. Diba? Oo. Still, yun nga na, respeto pa rin yun, diba? Respeto yun dun sa mga nagpapiging. Correct. Diba? Oo. Alam mo, yung ito, no, parang, tinan mo yan, doon din sa pelikulang How to Get Away from My Toxic Family. Yung problema ni Sancho na nagtatrabaho sa ibang bansa na pagdating dito, iba-ibang karakter ng mga pamilya niya, miyembro ng pamilya niya, dinatnan niya. Ganito yun, no? Na-showing sa July 30. Tapos meron pa kaming Dubai ng June 28. Oo, tapos June 29 naman Abu Dhabi. July 6 ay sa Japan. At June 29 ulit sa Kalgoorlie, Western Australia. Diba? Dami nang makakanood Nakakaloka. Kaya Diyos ko, sabi ko, oh my God, talagang ano no, yung nauso na rin yung salitang toxic. At yun ay ginagamit sa pamilya. Diba? Kaya panoorin niya yung July 30 yan dito. Yes. Exclusive sa SM Cinemas. Yes. Tulad nito, diba? Medyo nakaka-intriga. Yung post ni Marian. Paano nag-post ganito? Gaga. May intriga ka na dyan. Ano nakaka-intriga? Kasi diba luma na yan? Ano ba? Nag-post. Cryptic kasi na diba? Ito na yung nasusulat. Everything you do in life is like a boomerang. When you throw it, it eventually comes back. Don't F-U-C-K with me. Kabitenya talaga yan si Marian. Diba? Tapang-tapang na babae. Sino daw ba ang pinaparinggan ni Marian Rivera? Alam nyo, kawawa naman yung post na yun ni Marian. Kasi idinidikit siya kay Karil. Abdul Jabbar? Gaga, Karil yun, Karil. Ano ba? Karil. Si Karil sa Showtime. Kasi nga, di ba? Kung maalala natin, nag-guest si Ma'am Charo at si Ding Dong to promote yung Only We Know, di ba? Tapos doon ay nagkita yung dalawa. Pero magkalayo naman sila ng ano doon sa isang segment. Tapos may gumagawa na ng mga clips na parang pag nakatingin si Ding Dong gano'n, pag nakatingin naman si Karil dito sa pwesto niya, parang pinagtutugma na parang sila yung nagkakatinginan. Pero hindi naman. Kung mapapanood natin yung original. Parang pinipilit lang ng iba na galing yun doon. Dahil nga, kung maalala natin, hindi ba, naging magkasintahan itong dalawa. Ba't naman ganun, Nay? Pareho naman ang may asawa. Yun na nga. Ewan ko kasi, grabe yung mga marites talaga. Talagang pinipilit nila na nagkakatinginan yung dalawa na hindi naman totoo. At para mag-guest dun si Ding Dong, ibig sabihin, nag-guest na din dati si Ding Dong doon tsaka si Marian Pero wala si Karil. Wala si Karil. Pero disco, ano ba? Can we all move on? Di ba may asawa na si Karil, si Yael. Di ba si Ding Dong ay happily married kay Marian. Baka naman hindi patungkol doon sa guesting Ding Dong o kay Karil yung cryptic post na yon. Yes. Masyado lang asyumera yung mga marites. Bakit parang timing na timing naman daw, te? Ayun na nga, yung tinuturo.
Marites na Marites. Yun na nga yung inaano nila, na baka daw may kinalaman talaga to. At saka sinasabi nga din daw ng Edbanay, dahil nga ngayon lang ulit nagkita yung dalawa after so many years. So baka nga daw tungkol doon yung post ni Marian. Diba? Alam mo, kahit naman anong sabihin natin dito, kung pagdating kay Marian, i-deny naman ito. At walang kinalaman yung guesting ni Ding Dong sa It's Showtime. Yes. Talo na ang mga Marites dyan. Diba? Kaya, Diyos ko, hayaan na natin. Let's all move on. May kanya-kanya ng buhay yung dalawa. Huwag na natin intrigahin. Pero nai-item mo pa rin ito. Ba? Pinag-uusapan Pinag-uusapan. Hindi sinasabi ko. Sumasaw-saw lang tayo. Sinasabi ko ito O diba, pinarinig ka mo yung sarili mo. So pagkamarites. Diba? Kaya gagawin natin dito, chicks. Sige nga, ikaw magbigay ng item. Pag-usapan mo, makikinig ka. Palit tayo. Hindi, sige, ilatag mo ng maganda. Tapos sa dulo magkaayos. Sandali, hindi naman nag-away si Maria kasi kami. Ano ba? Ay, naku. At ito pang balita, Mamaloy. Ay, ano pa? Eto. Nakakaawa naman si Bubay Mamaloy sa isang event kung saan nung una ay masiglang-masigla siyang inaaliw ang audience, hinalikan pa nga niya ang isang guy habang umaawit siya, abay tapos lumayo ng bahagya, pagbalik, parang bumagsak ang energy nito hanggang di na kinaya at bumagsak na nga ng tuluyan si Bubay. Buti na lamang at nasalo siya ng isa sa audience. Bigla ko tuloy naalala ang panayam ko kay Bubay sa OG-Des Inspires at ito ang kanyang paliwanag kaugnay sa kanyang sakit. Tuwing kailan sumasapit yung mga episodes na ikaw ay parang nagahang? Madalas pag wala talaga akong tulog. Tapos pag dire-diretso yung trabaho, natanggap mo, ganyan. Yung tuhog kong tuhog, ganyan. Doon yung nangyayari. Yes, pag lagari. Doon siya nagtitrigger talaga. Yung pagpupuyat mo, syempre, ang mga comedy bars, puyat yan. So, paano yun? Ano na, hindi na ako kagaya dati na every night may work, ganyan. Every night tumatanggap ako ng set. Ano na lang siya, Tuesday, Thursday, Saturday. Kumbaga, nagbawas din naman talaga ako. Nagbawas ka, pero pareho pa rin yung puyat. Mas maaga na kami natatapos ngayon. Nagpapalusot. Hindi, oo yun kuya. At saka yung ano naman namin ngayon, hindi masyadong babad. Salit-salitan kami on stage, ganyan. Tapos understanding naman ko mga kasamahan ko sa comedy bar na pwedeng lumabas-labas muna sa stage or pag bet mo kung ikaw nakakalam ng kanta, di gawin mo. Pero pag hindi ikaw yung kailangan dun sa stage, baba ka muna para hindi ka mababaran din ng ilaw. So bakit sa pag stand-up comedy hindi ka muna rin nagpapahinga? Kasi feeling ko hindi matatanggal sa sistema ko. Alam mo yun, pag-perform ka talaga ever since the world began talaga. Since college ako sa Baguio, nag-work na kasi ako sa stand-up comedian sa isang bar doon. Pero hindi pa namin talaga alam kung paano nga ba yung ano ng stand-up comedy, yung science ng stand-up comedy. So, parang nasa sistema ko na siya na hindi ako mapakali pag hindi ako nagpa-perform, ganyan. At the same time, pag nandun lang din ako sa condo, parang mabobore lang din ako. Sabi ko, dito ko na lang kukunin yung mag-distress ba. Doon na rin sa pamamagitan na lang ng pagpa-perform. May times ba na sa set mo or sa pagko-comedy mo sa bar, nagkaka-episode ka? Mayroon ng 2 beses. Pero yun nga, pag sa ano ko kasi, absence seizure, ano lang siya, parang 10 seconds lang siya, kuya. Yung absence seizure, bigla na ako mag-stare ng ganyan, mag-stuck, ganyan. Parang gano'n. Pause lang, 10 seconds, tapos back to normal na naman. So, naririnig mo pag, huy, bubay, tapos hindi mo siya naririnig? Parang pahapyaw lang, kuya, pero hindi siya pumapasok sa akin. Tapos bigla, parang what did I miss? Parang gano'n yung magiging eksena ko, parang gano'n. Hindi naman yung parang tipong pag hindi ka ginalaw or hindi ka niyugyug, parang pwede kang magdire-diretso. Hindi, ano lang siya kuya, mga ilang segundo lang talaga. Kaya siya tinawag yung absence seizure. Palagay mo ito naging hindrance ito sa career mo? Siguro at some point, kuya, kasi I'm sure yung iba ano na parang, ay, kukunin ko pa ba yan? Parang ganon. Pero ang pinapatunayan ko naman na despite yung nangyayari nga na may ganong absence seizure ako because of my mild stroke before na na-experience, mas siguro dun sa mga magtitiwala pa rin, sisiguraduhin ko naman hindi nila sasayangin yung tiwala yung bibigyan nila sa akin pagkakataon na makapag-perform ulit, lalo na sa mga stand-up comedy shows namin out of town or out of the country, na magiging ano rin ako, masyado rin ako maging sensitive, di ba? Sa pag-ano na parang kung kailan may show, kailan rest din talaga, 100% rest ka para talaga makapagbigay ka ng performance na deserve nila at hindi mangyari ulit yung hindi inaasahan. Pero at some point ba, nalulungkot ka kapag yun ang rason nila, kaya hindi ka nila kinukuha?
Kaya natatakot sila na kunin ka sa mga out of town. Meron, may fear kuya, may fear. Pero pinapasa Diyos ko na lang talaga. I'm sure sabi ko, si Lord naman nakakaalam ko anong dapat, kung anong deserve ko. At the same time, kung alam niyang meron pa akong ilalabas, may share kung saan. Yun naman kasi yung purpose ko sa life na na-realize ko from God na purpose ko is to perform and to entertain people, di ba? At gagawin ko yun hanggat kaya ko at hanggat nabubuhay ako. Sa mga hindi nakakasubaybay ng pinagdaanan mo, Bubay, paano ka nga nagka-milestroke? 2016 yan ko yung November. Kung na-figure out siya nung dating partner ko. Nasa condo na ata ako, nakauwi na po ako noon. Tapos parang tinatanong nung partner ko dati kung saan daw ako galing. Basta ang natatandaan ko, meron ata akong hawak na tinapay, ganyan. Tapos tinatanong niya, saan mo binili yan? Parang ganon. Tapos sinisigawan niya na raw akong ganyan. Hindi daw ako sumasagot. Tapos pinapagawa niya sa akin yung mga fast na tinatawag, di ba? Parang ganon. Chinek niya yung face ko, at yung arms, pinapataas niya kung kaya ko. Tapos yung aking speech, kung pagsasalita akong tama ba, ganyan. Tapos yung time, tinakbo na daw niya ako. Agad-agad doon na-figure out na there's something wrong. Oo. Buti na lang talaga kasi yung ex-partner ko, ano siya, physiotherapist. So alam niya yung mga sintomas. Get well soon, Bubay. Kaya mo yan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa akin, hindi mo namin subscriber, please subscribe now na. Click yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode, ganit na rin komento sa lahat namin chika. Comment mo, click like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click niya kayong unang-una mananotify na meron kaming latest update. Yes. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po nakapost yung vlog ng aming pong first time ni Nay OG sa Valley in Judicia. Yes. Napakaganda, nakaka-relax, yes. Diba? Thank you again, Tito Julius. At syempre, kung kayo naman po ay magpaparenovate ng inyong condo or bahay, naku! Pwede po si Mama Loy at ang aking mga angels ng La Vida Creatives. Visit nyo lang po yung aming website to inquire. And thank you, Envy Skin, for Skin, Face, Body, and Wellness, Dr. JC Solis of Gorgeous Lawn Dental Clinic, and Dr. Jessica D of Ideal Vision. Nail Cocktails, thank you for nail care. At tapusin na natin to. Lahat binati mo na. Wala na kaming, wala ka itinira sa amin. At ang Transition PH. At sa Jack's channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo. Ito rin ang Maloy. Pasalamatan ko lang ang Iconic Star. Yes. Ang Transition PH. Ang Direct Cell. Thank you po. Yun. At syempre, ang ating panayam pa rin kay Miss Lani, Miss Lucian. At ang panayam naman din namin ni Ina Evans sa issue Yes. na Christopher Rojas at kay Gladys Reyes. Ang dami ng revelation dyan. Nakakaloka. Oo, ha? At syempre, ito pa rin po ang yung lingkod. Papa Austin OTPS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang gising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising, it's a blessing! At ano pa nga bang lagi ninyong inihilig sa amin? Ichika mo na, dali! La 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 la. Ichika mo na, dali! La 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 la. Ichika mo na, dali! Bambi Prentice, thank you for my hair. Hindi ba pala siya tapos? Akala ko Diba? tapos na. Yung doktor na tumuli sa'yo. Ay, hindi naman. Hindi ko na maalala yung name. I'm sorry, nagpakapon ka na pala. Ay, hindi. Pero yung Anytime Pinto sa Hema Despair, naalala ko yan. Oo. Diba? Tsaka ito eh. Naalala mo? Ay! Grabe, luwag na kaka-anytime fit. Ay, hindi na. Grabe naman. Nakakaluwag doon? Squat ang squat eh. Uy, hindi Parang naman. tinitira ng mga coach Ay, eh. diba?